Magandang hapon po. Milyon-milyon pisong halaga na mga gadget ang tinarget ng mga manloloko sa pag-deliver. Ang mga gadget na dapat i-deliver mula Quezon City patungong Makati City na diskubre sa Cavite. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Kahon-kahon ng mga nakaw na high-end security cameras at iba pang tech products ang tumambad sa Quezon City District Anti-Cybercrime Team nang pasukin nila ang bahay na ito sa Imus, Cavite. Ganitong mga gamit din ang natagpuan ng pulisya sa isa pang bahay sa Kawit, Cavite. Dito raw iniimbak ng mga suspect ang mga produkto matapos tangayin habang ipinapadeliver ng supplier sa kliyente niya mula Quezon City papuntang Makati gamit ang isang online truck delivery app. Around 1 hour na nakita ng victim na parang hindi na gumagalaw yung icon. Ang tinawagan nila yung delivery vehicle, ang sabi lang initially ay may binaba din na ibang gamit at mayroong nag-book din, may sinabay. But lumipas na yung 2 oras, hindi pa rin nakarating doon sa Makati. Ang mga produktong may halagang hindi bababa sa 10 milyong piso, hindi na nakarating sa Makati. Ang nabiktimang supplier, nakatanggap raw ng mga mensaheng naniningil ng pera kapalit ng pagbalik sa mga ninakaw na produkto. Nagdi-demand na ng magpadala ng 5,000 initially para maibigay sa kanila o ma-deliver yung items and then pataas ng pataas yung amount. Nang itrace ng pulisya ang profile ng may-ari ng nabook na delivery vehicle ng supplier, Na-hack yung kanyang account. So hindi na siya may hawak noon. Na-report na rin niya kaya lang hindi pa na-actionan. nag-backtracking na ang pulisya para mahanap kung saan dinala ang mga produkto. Makalipas ang 1.5 araw, na-recover ang bahagi ng mga ninakaw na produkto. Pero ang ilang kahon, wala nang laman. At ang ibang produkto, nakalikot na umano ang mga parte. Only about 60% ang na-recover. So about roughly 40% nung goods ay hindi I think na-dispose na ng mga grupong ito. Inaresto ng 2 lalaking nakatira sa mga bahay kung saan inimbak ang mga nakaw na gamit. Mayroon pong taong nagdala po sa bahay namin tapos nakilagay po, sabi niya sa lolo daw po niya yan. Hindi po ako nagnakaw po ng item na yan. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act, robbery, extortion at theft sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Inaalam pa ng pulisya kung sino-sino ang mga kasabot at kung bahagi sila ng mas malaking grupong tirador ng mga gamit na ipinapa-deliver gamit ang mga online app. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.